Many want to enter through these gates, but who is worthy of this fate? We are undeserving on our own, just a human being that beholds. Sharing God's gospel is what we all can do. Anyone to enter through these gates, but who is worthy of this fate? We are undeserving on our own, just a human being that He owns. Sharing God's gospel is what we all can do. Oh, He shows us mercy, He makes us worthy. He shares His glory and makes us holy. He shows us mercy, He makes us worthy. He shares His glory and makes us holy. Let's serve Him with integrity, our gateway to glory. We must endure sufferings. We must walk through thorny paths, 'cause we must remember that our God saved us with every drop of His blood. Sharing God's gospel is what we all can do. Oh, He shows us mercy, He makes us worthy. He shares His glory and makes us holy. He shows us mercy, He makes us worthy. He shares His glory and makes us holy. Let's serve Him with integrity, our gateway to glory. He shows us mercy, He makes us worthy. He shares His Magandang gabi po sa inyo. Mga kaibigan, patuloy man nating nararamdaman na sa buhay natin ay parang may kulang at nais natin na ito po ay mapunan. Diyos lang ang tanging paraan at lagi siyang nakahanda na tayo po ay tulungan. Sana po sa pagkasangkapan sa amin na inyong mga lingkod, ito po ay matugunan. Dito sa programang Full Full Life. Happy viewing po sa inyo na aming mga kaibigan. Palagi naming dalangin sa Panginoon na maipaglingkod namin ang kanyang ebanghelyo dahil ito lang ang tanging tutulong sa atin upang mapunan ang mga bagay na nadarama nating nagkukulang
sa ating pong mga buhay at maging sa ating pong mga mahal sa buhay. Dahil naniniwala po kami na inyong mga lingkod dito sa programang Full Life na sa anumang aspeto ng ating buhay at kahit ano pang sitwasyon ang ating pinagdaraanan, umasa tayo na walang sitwasyon na hindi malulunasan. At sa topic po natin ngayong gabi, payagan natin na ito po ay mapatunayan. Sa paksa po na pinamagatang, How to be hopeful in hopeless situation. Paano nga ba manatiling umaasa sa Panginoon sa mga tila walang pag-asang sitwasyon? Dahil saksi tayo na hindi kakaunti ang nakaranas ng ganitong kalagayan. Kabiguan sa inaasam na trabaho, suliranin sa iba't ibang relasyon, at marami ay sa mga sakit na wala ng lunas. Bunga nito, nauuwi sa kaisipang wala ng sagot, wala ng pag-asa, imposible na magawa pa ang kasalukuyang kalagayan. Mga kaibigan, payagan po natin na ito ay sagutin ng ating pong aralin. Tunghayan natin ang isang kwento sa Biblia na tiyak na kapupulutan natin ng mga aral at kaalaman na magpapaginhawa sa anumang sitwasyon na kinakaharap natin. Basahin po natin. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, "Sino ang humipo sa damit ko?" Sumagot ang mga tagasunod niya, yung pong mga alagad, "Sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo?" Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang payapa, magaling ka na." Narito po ang isang sitwasyon na napakaganda at kapupulutan natin ng mabubuting aral. Isang babae na meron na pong 12 taon na inaagasan ayon sa sinasabi ng Biblia na ito po ay katumbas sa salitang dinurugo siya. Maraming hirap ang dinaranas niya sa kabila ng mga pagpapagamot, sa iba't ibang mga manggagamot o doktor. Naubos na ang kanyang mga pag-aari, kanyang mga ari-arian sa pagpapagamot, gumaling lamang siya. Pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumalala ang kanyang sakit. Kaya masabi po natin ang babaeng ito ay hindi lamang may malubhang sakit. Kaya physically, financially, and spiritually desperate po siya. Ang ibig pong sabihin ng physically desperate, siya ay nagdurusa mula sa isang sakit na walang lunas. Dinurugo sa loob ng 12 mahabang taon. Alam ng mga babae ang kabigatan nito. Nanghihina siya araw-araw. Maaring nagsimula siya sa mga remedyo sa bahay. Pagkatapos, sinubukan niyang ilang mga remedyo ng mga Hudyo noong mga araw na iyon. Tulad ng mga inumin ng mga halamang gamot o herbal. Pagkatapos ay maaaring pumunta siya sa isang kwalipikadong manggagamot sa gynecologist sa termino po natin ngayon. Kawawang babae. Maaring sinubukan niya ang anumang bagay at anumang doktor na iminungkahi ng kanyang mga kapitbahay, kaibigan o kamag-anak. Ngayon, sa ating panahon, pinapayuhan ng mga doktor na ang ganitong kalagayan o sakit
ay alisin na lamang ang matris, ang pinakamahusay na posibleng lunas sa ating pong panahon. At tungkol po naman sa isa pang kalagayan na sinapit ng babae ay magiging financially desperate. Hindi lamang ang kanyang kalusugan ang nawala, kundi ang kanyang kayamanan din ay nawala. Sinasabi na ginastos niya ang lahat ng kanyang pera sa pagkonsulta sa lahat ng mga manggagamot na posibleng makapagpagaling sa kanya. Maaaring naubos din niya ang lahat ng kanyang naipon. Naibenta na rin ang kanyang mga ari-ari ang tinatangkilik. Naisanla pa nga ang mga mahalagang bagay na kanyang inipon sa kanyang bahay. Ngunit lumalala pa rin ang kanyang sakit at nagiging mabigat ang kanyang sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, Brother Amadeo, talagang masasabi mo na ang hirap ilaban ng pag-asa. Nakakawala talaga ng pag-asa o magiging desperado. Hindi nga lang po physically, kundi maging financially. At hindi lang yon, emotionally, maging spiritually. Mga kaibigan, ay pwedeng maranasan po ng babae na gaya po ng ating pong tinutunghayan sa ating pong talata na binasa. Hindi siya pinayagang pumasok sa templo noong mga panahon din po na yun. Opo. Hindi siya maaaring lumahok sa mga serbisyo, sa mga activity, sa mga pagsamba. Ang kalagayan ng babae ay kumakatawan po, mga kaibigan, sa kalagayan ng bawat makasalanan. Physically kasi, tayo po ay tumatanda at tiyak na ang lahat ay patungo sa kamatayan. Ang kamatayan po ay dumarating sa lahat ng walang anumang babala. Pagkas na pananalapi, gaano man karaming pera o kayamanan ng mayroon ng isang tao, hindi nito kayang bilin ang kaligtasan. Sa espiritual na pamumuhay, ang ating kasalanan po, ang pwede nating sabing pinaka nakakakilabot na sakit. At yun ang nagpapahina sa atin. Yun din po, gaya nung sa babaeng inaagasan, ang nagpaparumi sa ating pong pagkatao, sa ating kaluluwa, sumisira sa ating espiritu. At tiyak, naghihiwalay sa atin sa piling ng Diyos. Alam niyo po, sa Isaiah 59:2, Brother Amadeo, Opo. mababasa natin doon, mga kaibigan, ang iyong mga kasamaan ang naghiwalay sa iyo sa Diyos. Itinago ng iyong mga kasalanan ng kanyang mukha sa inyo upang hindi siya marinig. Mga kaibigan, balikan po natin yung babae. Posibleng bukod sa karamdaman ay dumanas din siya ng iba pang sitwasyon. Maaring nakaranas siya ng discrimination dahil sa itinuturing siyang hindi malinis. At yun po ay ayon sa kultura ng mga Hudyo. Opo. Mga kaibigan, yung pong ganong klase ng kaso ng sakit. Baon sa utang, outcast siya. No? Isolated po siya, mga kaibigan. Walang kaibigan na laging nakakausap at yun ang posibleng lalong nagpalala ng kanyang karamdaman. Sa narinig at natunghayan po nating kalagayan ng babae, maire-relate din natin ito sa ating sitwasyon, mga kaibigan, sa kasalukuyang kalagayan natin. Pero ang tanong, kung sino man po ang dumaranas ng kalagayan ng babaeng ito, na 12 taon, Brother Amadeo, dinanas ang ganito kalubang sakit, papayag ba tayong doon na lang magtatapos ang lahat? Wala na bang solusyon? Papayag ba tayong doon na lang magtatapos ang lahat? Naniniwala ka bang imposible nang masolusyonan ng ganitong mga bagay? Tandaan po natin ang iyong kahapon ay hindi magsasabi ng buo o kumpleto tungkol sa kung ano ang dapat mangyari sa kasalukuyan at maging sa kinabukasan. Maaaring ito po ay naglalarawan sa ating buhay ng isang napakadilim na kalagayan. Pero buhay ang Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, pakinggan natin ang mga kasunod na pangyayari. Pagpatuloy po natin ang pagbasa. Sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 27, babasahin po natin hanggang 33. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lamang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo,
bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Dito po sa talata na ating pong tinunghayan ay nag-isip at nagplano po ang babae. Siya po ay determinado na makahanap ng paraan kung papaano po siya gagaling. O kaya naman ay lumaya sa mahirap na kalagayan at maipahayag ang lubos na pagpapasalamat sa kung sino mang sa kanya'y makapagpapagaling. At yun ang kanyang naisip. Ang Panginoon, ang kanyang nilapitan at sinampalatayanan at hindi naman siya nabigo. Ang Panginoon ay nakapagpagaling sa kanya. Pinuntahan niya ang Panginoon dahil sa mga nabalitaan niyang ginawang pagpapagaling. Kaya kahit siya po ay nag-iisa sa bahay at hindi makalabas, bunga ng kanyang kalagayan at dahil sa nasagap niyang balita, mahirap para sa kanya na lumanta dahil siya ay marumi. At mas malamang po dahil sa kanyang sakit ay kukuyugin po siya ng maraming tao. Makikita ang pagiging determinado ng babae na siya po'y gumaling. At paano niya makakausap man lang ang Panginoon sa dami ng mga tao? At ito'y masyadong limitado para sa kanya. Limitado ang bawat galaw niya dahil sa takot na mahalata na siya po ay may sakit. At nang makakita ng pagkakataon, ay nangyari ang plano niya. Nakalapit siya sa Panginoon at nahipo niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Sa dami ng nakahalubilo ng Panginoon sa tagpong yaon, mararamdaman niya pa ba ang isang paghipo sa kanyang damit? Maaring may nakayakap na sa kanya, humalik, nakatabi, nahawakan sa maraming pagkakataon. So Brother Amadeo, mga kaibigan, hindi birong desisyon to. Sabi nga po ni Brother Amadeo kanina, determinado siya sa plano niya. Opo. Sa maraming panahon ng kanyang pagdurusa, pwedeng hindi niya nagawin yun kahit nakabalita siya. Di ho ba? Doon pa lang dapat ma-inspired na tayo. Mga kaibigan, kung tayo man ay dumaranas ng ganitong kaso o sitwasyon ng ating buhay, hindi man specifically gaya nung sa babae na inaagasan. Mga kaibigan, what more pa kaya kung napansin po natin yung pong mga sumunod na pangyayari? Nagbunga, Brother Amadeo, yung kanyang determinadong desisyon. Kasi po hindi simpleng paghipo lang sa laylayan ng damit ng Panginoon ang nangyari. Opo. Kung bakit naramdaman yun ng Panginoon, pwede nating sabihin, yun po ay paghipo o paghawak sa damit ng isang sumasampalataya. Brother Amadeo. Kaya nung magtanong, di ba? Nung magtanong ang Panginoon, sino ang humipo sa laylayan ng aking damit, nagsabi pa nga yung mga alagad. Panginoon, sa dami ng tao, tatanungin mo pa ba sinong humipo sa laylayan ng damit mo? Ibig sabihin, imposible nang malaman, pero hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, naramdaman niya na sa dami ng tao, merong isang nangangailangan na nung unay wala ng pag-asa, pero dahil sa alam niya na ang Panginoon ay makakasolusyon sa kanyang problema o sa kanyang sitwasyon, ginawa niya ang lahat. Mahawakan man lamang o mahipo man lamang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ipinahayag niya sa Panginoon ang kanyang kalagayan. Pagkatapos na sumagot yung mga alagad sa Panginoon, nagpatuloy kasi ang Panginoon sa pagtatanong o paghanap doon sa babaeng yon. Kaya ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kalagayan. At sa oras ding yaon, naramdaman ng babae na siya'y magaling na. Mga kaibigan, nagkaroon po ng koneksyon. Mga kaibigan, gusto ko pong pansinin natin ang mga bagay na ito. Hindi po issue kung gaano karaming tao ngayon sa mundo o kahit sa Pilipinas man lang para masabi nating hindi tayo pwedeng mapagtuon ng pansin ng Panginoon sa ating pangangailangan. Sa kabila ng maraming tao, kayang maramdaman ng Panginoon ang paghawak natin sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. Ibig sabihin ay maipadama natin na
totoong-totoo tayong nangangailangan sa Kanya at gaya ng nangyari po sa babae, walang imposible sa Panginoon. Hindi lahat ay kayang ibigay ng tao batay sa kung ano ang kailangan natin. Alam natin yan, kahit ng doktor, ang meron sa kanila ay karunungan, subalit ang kapangyarihan ay nananatiling sa Panginoon. Kaya nagpasya po yung babae na hanapin ng tanging makapagbibigay lamang ng tila nawawala niyang pag-asa. O sabihin na natin, halos nawala ng pag-asa. Hopeless case, hopeless situation. At ito'y walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang tunay na pag-asa. Hingin lang natin sa Kanya, gaya ng buhay o hininga, na hindi kayang ibigay ng sinuman, kundi ang Diyos lamang ang tanging makapagbibigay nito. Pag-asa sa mga sitwasyon na wala ng pag-asa. Ito ang paraan, mga kaibigan, kung paano tayo mananatiling hopeful sa mga hopeless situation sa ating buhay. Ang Panginoon ang ating pag-asa. At kung kapos at wala na tayong pag-asa, lumapit sa Kanya at hingin natin ito, mga kaibigan. Kaya napakabuti ng Panginoon sa atin, lalo na sa mga sumasampalataya ng tanging pag-asa ay Siya. Ninanais po ng programang ito na marating natin ang isang kalagayan na pagkatapos na tanggapin natin ang Panginoon, ay maliwanag na makararating tayo sa isang napakabuting kalagayan. At basahin po natin ang mga kasunod na talata sa versikulo 34. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang payapa, magaling ka na." Pansinin po natin ang talata na ating pong nabasa. Tinawag niyang anak ang babae. Ibig lamang sabihin, nagpapakilala ang Panginoon sa taong sumasampalataya sa Kanya na siya bilang ama ay handa niyang i-provide ang pangangailangan ng kanyang anak. Hindi lang material ang may bibigay ng Panginoon sa babae, na siya ay gumaling sa kanyang tinataglay na karamdaman, kundi maging ang espiritual na kalagayan ay maaaring maibigay ng Panginoon. Isang kalagayang maging malaya at maging anak ng Diyos. Bunga ng pananampalataya sa Kanya at dahil anak, gagawin ng ating Ama na tulungan tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Mahirap tiisin po yun, Brother Amadeo, ng isang ama. Di ba? Ipinahayag o diniklara ng Panginoon na nabasa po natin sa talata. Anak. Kaya ako po nasabi, kasi tayo man na magulang, sa simpleng bagay lang na nararanasan o naramdaman ng ating mga anak, hindi man po yung sitwasyon na parang nawawala na sila ng pag-asa, kahit sa mga maliliit na bagay lang, hindi nga natin kayang tiisin eh. Yung pang sitwasyon na parang wala na silang pag-asa, kung tayo po, hindi natin kaya yun. Ang Panginoon pa kaya? Mga kaibigan, sana po nagbigay sa atin ng inspirasyon ang aral na ito. Ang kwento ng babaeng ito at higit sa lahat, ang mensahe ng Panginoon na kailangan lang natin sampalatayanan at ipadama sa Kanya. Inihahayag ng paghipo sa laylayan ng damit na kailangan po nating iparamdam sa Diyos kung tayo man ay lumalapit sa Kanya. Di ba? Kaya tandaan po natin. Muli po, tatanungin ko po kayo, nais ba natin na makaranas ng kumpletong buhay o ng full life? Buhay na punong-puno ng pag-asa? Humawak tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ipadama natin sa Panginoon ang ating pangangailangan sa Kanya. Physically, emotionally, mentally, kahit po financially. Tandaan ninyo, hindi malilimitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ang magpapabago sa hinahangad nating buhay. Tandaan natin mga kaibigan, buhay ang Diyos at kayang ibigay ang buhay na pag-asa sa atin. Buhay ang Diyos sa lahat ng mga umaasa sa Kanya. Muli po, iniiwanan namin sa inyo ang isang mahalagang pagpapaalala sa programang ito. When God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.